May stigma pa before na pag Bisaya ka, nilalait ka. Yes, oo. So parang, Bisaya to si Cherry. So parang, ano yan, mga ita yan, gano'n. Kasi maitim ako dati. Oo. When I was a child, elementary days ko, umaarte-arte naman ako sa school. Kasi di ba may umaarte-arte naman tayo sa school. Meron akong principal before na parang nasinabihan ako noon, na panood niya ako umarte na balang araw na mag-artista ka kasi magaling kang umarte. May ahas sa aking ulo. Nasa puso mo na, naging passion mo siya. Kasi siguro, natutulog lang siya. Oo. Within, parang, baka matagal na siyang nag-exist talaga sa akin. Hindi ko lang siya napapangalanan or hindi ko lang siya nakikita talaga. Ilang taong ka bago ka naging breadwinner? 17. So, parang buong buhay ko, wala akong ginawa kundi mag-work. Sinusupport ko pa rin yung family ko. So, nung nag-aaral ako, siyempre nag-hope ako mag-college. Ang pangarap ko talagang course is mass communication. Gusto ko maging host, maging reporter. Yun talaga ang pangarap ko. Kaya lang, hindi kaya ng parents ko at that time pag-aralin ako. Proud akong i-share na nanggaling ako sa hirap talaga. Honest ako doon, na hindi ako parang, ba't ganun din nila ako pinag-aral? Bakit ganun? Ang thinking ko lang noon, okay, hindi kaya ng parents ko, kaya ko. Ako na lang. Itong pinapasok mo ngayon is musical, di ba? Sa teatro. Yes, may doubt pa ako nun sa sarili ko na, magaling ba talaga ako? Ang alam ko lang, marunong akong kumanta. Natulungan ako nung bagong production ko ngayon. Okay. Nayakapin talaga ang music. Pero with Studio A Productions, natulungan nila ako na kailangan mong mag-venture, kailangan mong matuto ng marami. Lalo, pinapasok mo musical. Ito ba si Makara? Okay. Isa ba itong character? Yes po. Okay. Makara ay isang babaeng may ahas sa ulo. And then nag-show na rin kami sa RCBC twice. Wow. RCBC Plaza. And ngayon, ang upcoming shows namin ay May 23-24 sa Proscenium Rockwell. It's a bigger stage, bigger opportunity. May pressure ba? Kasi nga nakikita mo pang-apat na itong na Makara di ba? And bigger stage. Yes. Bigger audience. Yung fact pa na recently, shinare ni Regine Velasquez at ni Kim Molina. Oh my God! Sobrang ganda ng story. Marami tayong mapupulot na aral. Marami siyang rich siya sa symbolism. Maraming layers of emotions at lahat pwedeng makarelate. Pwede siyang family, friends. And umabot ako sa point, Miss Don, na parang may mga time ako na suko ko na kaya. May mga ganun ako, Miss Don kasi minsan nakakapagod. Tapos, sila nagbigay ng lakas sa'yo. Parents ko, mga kapatid ko, kung gaano sila ka-proud sa akin na ginagawa ko to ngayon. So parang ako, bakit ko bibiguin yung tingin nila sa akin? Sa lahat ng may mga simpleng pangarap, tingin nyo man simple yan o malaki, basta gawin nyo lang kung ano yung sinasabi ng puso nyo, sundin nyo lang siya, hindi kayo maliligaw, hindi kayo magkakamali. Welcome to the DNA! Makakasama natin ngayon ang isang theater actress, nag-artista, model, and host, Cherry Morena! Hi! Hello! Kamusta? Thank you for having me here. Oo. Alam mo sa karangalan na napagbigyan mo kami ng oras dito sa pag-guest mo. Maraming salamat din po kasi binigyan nyo rin ako ng pagkakataon and opportunity na makapag-guest dito sa DNA. Oo. Alam mo, gusto ko pag-usapan natin, no? Yung pagiging theater actress mo, nauna ba ito bago ka magiging artista? Actually, yes po. Meron po akong accidental audition last 2024. I thought na film yung ino-audition namin. Pero theater pala siya. So di mo alam? Opo. Doon na-open sa akin na, okay, pwede ako mag-start sa theater. So 2 years ago lang to? Yes po, 2 years ago. So bago ka lang? Yes. Very fresh po sa industry. So ano to, yung pinag-auditionan mo, anong title nito ng ano? Sa NDM Studios po siya. Yung name ng production. And actually, at that time, working sila sa isang film. Kaya lang, dun sa batch na nag-audition, which is kasama ako doon, wala atang pumasa sa criteria na hinahanap nila for the film. Okay. So, yung director doon, naisip nila, sayang naman tong mga talent na to, yung mga napili niya. So, why not gawin na lang theater? Kasi meron po siyang existing na parang play, straight play before, which is the name is Subtext. And then, ginawa niyang musical. Since kaming mga napili niya ay mga kumakanta at that time. Okay, so
ito ba nag-audition ka dahil alam mo may talent ka sa acting or sa singing? Nag-audition ako because I have a friend which is an actor. Okay. Pwede ko bang banggitin yung Yes! Si Sir Arnold Reyes. Hello, Sir Arnold! Okay. Utang ko sa kanya to eh. Si Sir Arnold Reyes, alaga ko siya sa isang clinic before. Tapos nakikita niya akong kumakanta minsan sa mga post ko kasi friend kami sa social media. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, may character ka. Tapos marunong ako kumanta eh. So sabi niya, tapos ang galing mong why not try mong mag-film or try mong mag-artista. Siya nag-open sa'yo ng doors. Okay. But back then, when I was a child, elementary days ko, umaarte-arte naman ako sa school. Kasi di ba may umaarte-arte naman tayo sa school. Meron akong principal before na parang nasinabihan ako noon na panood niya ako umarte na balang araw na mag-artista ka kasi magaling kang umarte. So parang binaliwala mo lang yun. Naalala ko lang siya. Naalala ko lang siya pero hindi ko siya nakita as, pwede ba talaga ako doon? Kasi isa lang naman akong batang yagit at that time. Alam mo, grabe naman. No, I mean, yung mga bata tayo, hindi pa natin talaga maiisip yung gano'n kasi elementary lang yun eh. So, high school, di ko na siya masyadong naisip. Hanggang, ayun na, ang nagbukas talaga ng door at sa akin, idea is si Sir Arnold Reyes. Sabi mo, naging client mo siya sa clinic. Yes po. Dahil? Dati po akong esthetician. Ay, talaga? Yes po. So, gumagawa po ako ng mga clients. Oo. So, nag-enhance po ako ng mga face. Wow, So, kaya isa pala, si- sinama mo ba sa lino mo sa pag-enhance? Kaya ang ganda-ganda ng features Kailangan mo natin i-maintain, yes. Oo. Para ka mala G-tone, G ang dating. Ay, thank you po. May nagsabi na sa'yo noon. Yes po. Oo, Tsaka diba? si MJ Lastimosa daw. Sabi ko, ha? Oh yeah, MJ Ang Lastimosa. ganda-ganda nun. Na maganda ka. Yes. So ngayon, 2 years ago mo, 3 years ago. 2 years 2 years lang, doon mo na-discover, doon lang nagbukas ang pintuan. Yes, because pinilit niya. Actually, hindi pinilit eh. Parang sabi niya, kilala niya kasi yon. Yung director nun, yung may-ari, yung producer. Sabi niya, mag-audition ka doon. Sinabi ko naman, mag-audition ka. So, at that time, sige, try. Oo. Sabi ni Sir Arnold, film yon. So, yun na, nandun ako para sa film. So, isa doon sa mga nakilala ko is si Edward Benyosa, which is nag-play siya sa Anino. Yan, sila yung mga nakasama ko doon. So, yun na, pagdating ko doon. Sunod-sunod na yung mga projects. Oo, hindi, yun lang theater. Oo. Kaya lang, parang nakailang shows lang ba kami noon. Natapos din siya kasi nag-venture ng iba yung director, yung producer. So, okay, tumigil ako ulit. After that. Tumigil ka dahil wala nang... Oo, wala nang project eh. Wala nang Parang project. nag-venture si direct ng iba, yung namin. So naisip mo ba, ay, Sabi nandito ko, na lang. Ganon. Yes, meron Oo. akong gano'n na parang, baka hindi talaga. So, nag-try ako ng commercial. Sige, try nga ng commercial. Ay, commercial ka! Hindi, meron akong parang Popeyes lang at saka Greenwich. Pero hindi naman ako nag-main. So, yun. So, tumigil pa ako. Siguro Wait, commercial mo, Popeyes sa Greenwich. Apo. So nag-VTR ka, nakuha ka pa rin. Yes po. Ang ganda ng exposure mo. Apo. So 2 years ago lang to. Last year naman po. Last yung year. dalawa. Hala, alam mo nalilinya ka talaga sa entertainment. Oo. Tapos Oo. ngayon, may naalala din ako, which is around 2025, yung sa modeling naman, nag-start naman siya, sobrang random din. So, meron akong idol dati sa Flip Top, si Sir, si Sinyo, Oo. na nakita kong nag-post na naglulok sila ng female na model para sa brand nila. So, nag-comment lang ako doon. Alam mo yun, random lang na sana. Sabi ko, sana makuha, gano'n. Oo. Tapos kinontak ako. Sabi, sige ma'am, available ba kayo ng ano? So, doon nag-start naman yung modeling ko. Nag-start din ako ng runway, random din. Ang dami mo pa pala, hindi ko nabanggit kanina, model ka din pala. Opo. Okay. So, yung runway ko naman, first time, which is 2024, nadaanan lang ako ng isang may-ari ng clothing brand Oo. sa BGC. Nakatayo ako doon. Sabi, hi, do you do modeling? Oo. Naka-dreads ako eh. So, nagets ko naman ba't ako nilapitan. Ay, naka-dreadlocks kasi ako Anong that time. feeling? Kasi nga, at your age, masasabi natin na nasa early 30s ka, Yes diba? po. Late na to eh, kung tutusin. Pero ngayon kasi, parang binibreak natin ang stereotype Correct. na wala sa bata, yan nasa talent. Oo. Di ba? So, anong pakiramdam na, oh my God, it's not too late. Sabi ko, Oo. yes. Yun yung na-realize ko, Miss Don. Sabi ko, hindi pala talagang late lagi ang mga pangarap. Oo. Hindi pala siya paunahan. May timing pala talaga para sa'yo. Oo. Oo. So, lahat tayo may kanya-kanyang timing. Ito yung right timing sa'yo. Yes. Na I would wala sa say. edad yan, nasa talento. Oo. Kamusta ang suporta ng family mo dito? Yung family ko, at first, shock sila lahat. Kasi nga, breadwinner kasi ako ng family, Miss Don. So, wala akong ginawa kundi mag-work sa buong Ikaw ba ang buhay ko. eldest? Ako po ang eldest. Ilan kayo magkakapatid? 5 po.
5. Oo. So, bata pa yung mga ibang kapatid Yung mo. mga sumunod po sa akin, ang pinakabata lang is around 21. So, ilang taong ka bago ka naging breadwinner? 17. Ha? So, ever Ano since trabaho mo that nun? age, Jollibee pa, start ko na work. Host ako. Alam niyo yung host sa Yes, Jollibee, oo. no? Yun. So, yun yung start kong work. Oo. So, parang buong buhay ko, wala akong ginawa kundi mag-work. So, Hanggang 17, 18, continuous na yan. Continuous siya until now. Sinusupport ko pa rin yung family ko. Oo. So, parang ako, kaya hindi ko naisip na papasok ko sa pag-artista. Kasi, let's face the fact na sa pag-artista naman, ano yan, sugal yan. Sugal talaga. So, sa umpisa talaga maghihirap ka Oo. dyan, efforts and all, wala pang masyadong kikitain kasi mag-umpisa ka, lalo mag-create ka ng name. So, hindi ko naisip na papasukin ko talaga yan before. Nung early age ko, yung prime time ko. So, kaya yun. Kaya very, talaga ako overwhelmed and grateful ako sa mga taong naging reason bakit ngayon ay kahit pa paano, nakaka-create ako Yung pagiging breadwinner mo at suporta mo sa pamilya mo, ito yung mga kapalit ng biyaya. Oo, sabi ko, Naniniwala ako doon. tingin ko din yun, sabi ko talaga, Lord, thank you kasi nakita mo pala lahat nung sacrifices ko. Oo. And binabalik mo sa akin yung talagang pangarap ko talaga. Pero ano ba talaga yung unang pangarap ni Cherry Morena? Kasi parang biglaan lang to pag-artista di ba? Ano ba talaga yung pangarap mo na maiahon ko sa hirap ng pamilya ko? O, Dati kasi, nung nag-aaral ako, siyempre nag-hope ako mag-college. Ang pangarap ko talagang course is mass communication. Gusto ko maging host, maging reporter. Yun talaga ang pangarap ko. Kaya lang, hindi kaya ng parents ko at that time pag-aralin ako. matanong ko sabi mo, at an early age, naging breadwinner at 17, ano ba trabaho ng father mo? At saka, Yung father ko po kasi at that time, contractor siya. Oo. So, nangungontractor wala siya. kang kita na contractor! Yes, but di ba? siguro na-mismanage nila yung pera nila ng parents ko. So, hindi nila na-handle well. Kaya, So, okay yung bumagsak life. sila. Okay yung life. Okay, nung kabataan, bata Yes ka. po. And then, dahil yung mismanagement, medyo opo. tumulong ka na. Yes po. Okay. Kasi nagkaroon na ng mga lugi na yung Oo. father ko. Hanggang sa nag-run na siya, yung tumakbo na siya, may mga tinakbuhan na siya dahil Oo. nagkandalugi-lugi. Kasi piling ko ikaw, you came from a well-off family Actually, no. Hindi ba? So, Proud akong i-share na nanggaling ako sa hirap talaga. paano hirap? Probinsya talaga kami nakatira. Saan probinsya mo? Masbate po, island. Okay. It's a very humble island Oo. na hindi talaga, kaya lang kumain ng 3 beses sa isang araw. Parang ang layo sa Manila. Yes. Masbate. And then nakipagsapala rin yung parents ko na try nga natin mag-Manila, baka Oo. mabago yung buhay natin. Yung parents ko both are talagang mahirap sila. So wala akong backup plans, wala akong Ilang rich taon ka nun, nung parents. paglipat mo sa Manila? I was 7. 7. Bisaya pa ako noon. Kamusta yung period of adjustment na nasa Manila ka na parang, Nahirapan ako kasi may stigma pa before na pag Bisaya ka, nilalait ka. yes, oo. So parang, Bisaya to si Cherry. So parang, ano yan, mga ita yan, gano'n. Kasi Oo. maitim ako dati. Oo. So parang ganun yung namin. Nahirapan ako nun, nung una. Nagkaroon ka ng insecurities? Actually, at the early age, wala. Wala. Matapang ako eh. Oo. So ako yung tipo nung nananapak nung araw. Hindi ako proud Talaga? about it. Pero yun ang personality ko. Oo. So kahit nahirapan ako before, masyadong mataas ang confidence ko noon na parang, okay, bahala kayo, kahit Tagalog kayo, Bisaya ako. Oo. Nag-i-exist ako, ganyan. So ngayon, syempre, Manila parents mo, so nagkatrabaho din naman sila. Nagtatrabaho naman. Enough lang sa kinakain. For us. Hanggang sa napasok na papa yung construction, Oo. medyo okay yung buhay namin. Mabot pa nga sa may naalala ko before na nagkaroon sila ng sariling sasakyan. Oo. May big bite pa noon. Hanggang sa yun nga, na-mismanage yung pera. Nagkandalugoy-ligoy yung project ng papa ko. Umalis siya, naiwanan niya kami. Iniwan niya sa akin yung... Meron ka bang question nun? Bakit parang ganito, lilipat kami sa Manila, parang Actually, mababago na naman buhay namin? pag binabalikan ko nga miss doon, nare-realize ko na never ako nag-question sa parents ko. Yeah. Honest ako doon, na hindi ako parang, ba't ganun di nila ako pinag-aral? Bakit Oo. ganun? Ang thinking ko lang noon, okay, hindi kaya ng parents ko, kaya ko, Oo. ako na lang. Wow. Oo. Ang tapang mo. Di ba? So, ganun din mga mag-anak mo, suportado sila sa'yo. Yes, parang Oo. buong kamag-anak ko, lalo sa father side ko, na parang lahat sila nagulat na, talaga, si Cherry nag-artista ngayon. Parang lahat sila eh. Hindi, honest, nakita kita nung una sa DZME, guesting mo na, starstruck ako sa'yo. Ganda naman nito, naka-dreadlock ka pa Opo, noon, di ba?
Sabi ko, siguro ano to? Singer. Yung nga talagang singer ka nga. Oo. Ang pangalan mo, Cherry Morena. Ang pangalan ko po talaga ay Cherry Ann Moreno. Moreno. Paano napasok ang Morena? Kasi Morenang skin. Dati pong director ko, yung dating nag-handle sa akin, sabi niya, dapat may screen name ka. Maganda naman yung name mo, pero tanggalin natin yung Ann. Gawin mo Cherry lang. Tapos, yung Moreno mo, common na yung Moreno, gawin mo Morena, kasi Morena ka naman. So, parang may catch. Parang catchy yung name. Kaya naging Cherry. Lalo na ngayon, patag Morena sa atin. Di ba? Okay. So, nung napasok mo, sabi mo, yung akala mo pelikula, yung pala, teatro. Di ba? Siguro, pagpapatuloy ka to kasi hilig ko to. Madami. Especially yung director ko doon, talagang nagtiwala siya sa akin. Sabi niya, alam mo, ang sinabi niya sa akin noon, if I remember it correctly, na parang, alam mo, marami kang pwedeng ibuga. Na pwede kang maging asset or anything, something ganon. Na parang, kasi yun nga, nagagalingan siya sa akin kumanta at saka umarte. So parang may plano siyang malaki sa akin at that time. Kaya lang yun nga, nag-venture siya sa iba. So, ako, okay, tigil mo na ako. Na-boost yung confidence mo dito. Natulungan talaga dahil ako. Sa mga taong pumupuri sa'yo. Yes po. Di ba? Pero magaling ka kumanta ka mo di ba? Hindi ka ba nag-try maging singer din sa mga, di ba uso sa mga nagigig, ganon? Actually, oo. Kaya lang, ang problema ko kasi, honestly, hindi ako musically inclined. Meaning, wala akong masyadong alam na songs. Hindi rin ako magaling sa instrument. Yes. Yun yung akala ng boses mo. Oo, yung akala ng iba lang, galing mo kumanta. Sabi ko, pero hindi nila alam, parang, ang mga selection lang ng songs ko, nasa 5 lang. Kasi itong pinapasok mo ngayon is musical. Di ba? Sa teatro. Yes po. So, talagang may lamang ka sa boses. Magaling ka. Yun ang ibig sabihin. So, bakit mo pinagdududahan mo sa singing? Actually, kasi nga, dahil hindi ako masyadong magaling magkabisa ng mga songs, so feeling ko, hindi ako ganun kagaling as a singer. Kasi pag magaling kang singer, dapat musically inclined ka talaga. Yeah, So, kaya may doubt pa ako nun sa sarili ko na, magaling ba talaga ako? Ang alam ko lang, marunong akong kumanta. So, yun nga, balik tayo dun sa question mo, Miss Don, na natulungan ako nung bagong production ko ngayon. Okay. Nayakapin talaga ang music. Kasi, kaya ba natin magaling yung production na yan? yes po, yung Studio A Productions. Hello. Sa lahat ng mga Studio A Productions. Yun yung Yun po yung may hawak ng sa akin opportunities sa'yo. Sila talaga ang nag-broad ng opportunity sa akin, yung nagbigay talaga. Pati na yung paano ko nayakap yung music. Kasi dahil nga dati, basta ito lang alam kong songs, okay na ako doon. Ganun ako eh. So pag pinapasample ako, yun lang talaga yung 5 na yun, kadalasan yung kinakanta ko. Pero with Studio A Productions, natulungan nila ako na kailangan mong mag-venture, kailangan mong matuto ng marami. Lalo, pinapasok mo musical. So natuto ko ngayon, Miss Don, na magkabisa ng songs. Ang galing. Nasa puso mo na, naging passion mo siya. Kasi siguro, natutulog lang siya. Within, parang, baka matagal na siyang nag-exist talaga sa akin. Hindi ko lang siya napapangalanan or hindi ko lang siya nakikita talaga. Parang it's your year din, taon mo. Kahit 2 years ago, ngayon, nagbubong ka ngayon 2026. Diba? So, napanood kita sa Itbulaga. Diba? Paano ka naman napasok dito? Kasi gumaganda ang exposure mo eh. Apo. Sa Itbulaga naman, Direk Mardy naman po yung nagpasok sa akin doon. Age is right yun. Age is right. Okay. Actually, second time ko yun, Miss Don. My first is, clone. Sumali ka. Yes, sino ang mo doon? Ang ginaya mo? Si KZ, Tandingan. KZ Tandingan. Pero bigyan mo kami masample na medyo KZ ang datingan. Sige po. Okay. Direct, mag-lights camera, ano ka? 3, 2, 1. Action! Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ang ganda! Malakizi nga. Opo. Diba? So, sumali ka dito. Siyempre, para ipakita mo rin ang talent mo. Yes po. Diba? Pero you sounded like KZ. Pero yung Cherry Morena, may sarili ka ring identity sa maganda. Opo. Diba? Madalas po yun sabihin sa akin ng mga nakakakilala sa akin na very distinct na yung boses mo. Very distinct nga. So, pwede mo siyang gawan talaga ng So, nakikita kita ngayon, diba? Yung haircut mo short. Yes po. Kasi, magtumatatak sa akin pag Cherry Morena, yung dreadlock. Correct.
Paano ba napunta yung dreadlock na yan? Naging inspirasyon mo rin ba to? Yes, meron po akong naging inspiration sa dreadlocks before, si Jabaya ng The Oo. Four, sa ibang bansa siya. So dati, hinahanap ko yung style ko. Tapos nung napanood ko siya, ala, ito yung style ko, ito yung matagal ko Oo. nang hinahanap. So yun, palagay ako ng dreadlocks. Bumagay naman sa brand. Bagay ko. talaga sa'yo. Opo. And then nag-audition ka sa Sinimalaya, nakita tayo doon. Yes po, di ba? nag-audition ako ng Nakuha ka. Sinalaya, yes. Oo, naka-dreadlock ka rin noon, Naka-dreadlock di ba? ako at that time. So, ang dami opportunities talaga na nadidiscover ka. Opo. Bakit ka nagmaiksi ng hair ngayon? Usually lang pag nagmamaikli lang ako ng buhok, minsan binibig deal ng iba. Pero ang totoo talaga, pinapahinga ko lang yung anit ko. Okay. Kasi sa dreadlocks kasi, dito sa Pilipinas, hindi din siya ganun ka-advisable. Because tropical tayo, tropical country tayo. So, mainit yung, Lalo pag summer. yung anit na sisira. So, pinapahinga ko lang talaga siya. Plus, sumakto lang siya sa show ko ngayon. Yung Yung minamahal mo ba, nakilala ka niya may dreadlock o wala? yes po, nakilala niya ako doon. O, ano naman sasabi niya ngayon? Ewan ko sa kanya. Mamaya tawagin natin na yung tawagin natin siya yung mamaya. minamahal, di ba? Sige, pag-usapan muna natin yung teatro ngayon. Apo. So, yung teatro mo ngayon, nakailang teatro ka na ba? In 2 years. Okay. Oo. Naka-play na ako ng Tulog na sa Studio A, Salve, Kaning Itim, and etong ngayon, yung ongoing ko is Makara. Makara. Yes. So, sa tingin mo dun sa apat na yun, saan ka tumatatak? O lahat yun may tatak, Cherry Morena? Iba-ibang character yan Yes, eh. iba-ibang Di ba? character siya. So, depende sa audience ko. Pero ang pinaka talagang bias ko na character ng Oo. doon sa lahat is Kaning Itim sa ngayon. Alam mo, magaling kang artista. Alam ko bakit? Kasi sa teatro, live yan. Bawal magkamali. Di ba? So, lahat ng blackets, kabisado mo, linya mo. So, nagampanan mo lahat. Opo. Di ba? So, ngayon sa Makara mo, di ba? Sino ba si Makara? Okay. Isa ba itong character? Yes po. Okay. Makara ay isang babaeng may ahas sa ulo. So, yung crown serpents, yung meron siyang mga... Parang ahas Medusa. sa ahas. Medusa, Oo. exactly. So, kaya ang Makara is came from parang sa Greek siya no? Yung about sa kay Oo. Makara. So, actually, ang meaning ng Makara, if I remember it correctly, it's blood. Blood. Oo. Oo. So, ginawa lang siyang Makara instead of Medusa Oo. para may sarili kaming brand. Parang yung Makara na palabas na to. Di ba? Yes po. And Nag-show na po kami sa Pasig, yung pinaka-home base po ng theater production namin. And then nag-show na rin kami sa RCBC twice, Wow. RCBC Plaza. And ngayon, ang upcoming shows namin ay May 23-24 sa Proscenium Rockwell. It's a bigger stage, bigger opportunity. May pressure ba? Kasi nga nakikita mo pang-apat na to ng Makara eh. Di ba? And bigger stage. Yes. Bigger audience. Di ba? Grabe yung pressure talaga. So, natutunan ko sa Makara na yung discipline, Oo. yung effort pa, na hindi nag-e-end sa dahil nakaapat na show na ako ay titigilan ko na yung pag-aaral ng mga Oo. lines and songs ko. So, talagang grabe. Yung plus yung fact pa na recently, shinare ni Regine Velasquez at ni Kim Molina. Oh my God! yung Talaga? Makara. So, Hindi alam. Oh. thankful kami doon. Dito wala nabanggit. Opo. Okay. Galing. So, grabe yung pressure talaga na ano siya. Alam mo, gumagawa ka ng pangalan, makikilala talaga, di ba? Kasi pag sabi ko Cherry Morena, parang, ay, theater actress, ganon. So, malaking possibility talaga na lalawak pa ang mga ano mo, I opportunities. hope po. Di ba? mas doon. Ang galing! Okay, sa Makara na to, kailan yung sa papalabas? Sa May 23-24, sa Proscenium Theater Rockwell po ito. Oo. So, sana makanood kayo. Sobrang ganda ng story. Marami tayong mapupulot na aral. Marami siyang rich siya sa symbolism. Maraming layers of emotions. At lahat pwedeng makarelate. Oo. Pwede siyang family, friends, and, you know, Paano yung yung time management mo at saka yung na-maintain mo yung life mo, yung work-life balance na siyempre may minamahal ka, may And- anak. ay may anak ka. May baby din po ako. 5 years old. 5 years old. Apo. Paano to? Kasi busy ka. Paano mo na ma-manage? Actually, minsan nagugulat din ako. Paano ko siya na-manage? Hindi ba alam na minamahal mo na may anak ka? Meron, alam naman yan. meron. Joke lang Okay. So, mahirap din siya sa akin nung una. Pero, nasanay kasi ako na dati pa. Nagta-time manage na ako dahil nga Oo. breadwinner ako ng family Yes, namin. So, okay. marami akong work before. Oo. So, parang nakasanayan ko na lang siya, Miss Don, na Mm-mm. kayanin lang bawat araw.
Ang galing. Mm-mm. Oh, kasi alam ko mahirap ang buhay teatro. Correct. Nung napanood ko pa lang yung teaser ng ano, sabi ko, ang galing naman ako lead actress. Opo. Pero after Makara, may susunod pa ba? Yes po, may upcoming shows din ulit si Studio A Productions which is Tulog na the Musical. Dati Oo. siyang straight Oo. play, ngayon magiging musical siya. And hopefully part din ako ng show. Ay, Opo. ganun. Grabe, hinahangaan kita, Cherry. Thank you Alam mo po, ba, Miss Don. wala sa edad, nasa talento. Opo. Ngayon, nandito na sa mundo ng entertainment or sa industry ng show business, okay lang ba sa'yo yung haharapin mo yung bashing? Ah, yes! Nakarananas ka na ba ng Oo. ganun? Wala pa naman. May mga iba na siguro mga natural hater lang sila Oo. na parang, talaga ba? Inggit, Oo, mga ganun. yung mga Oo. normal na tao, Oo. gets ko naman sila kasi kaya naman lagi nag-hate ang tao kasi yun yung bagay na hindi nila magawa sa sarili nila. Hini-hate na lang nila yung taong nakagawa nun. Ang galing. So, hindi ako masyadong sa bashing. Oo. So, pwede ba natin tawagin ang iyong minamahal? Of course. Para mag-hello lang dito. Let's welcome James! Ayan! Hi, James! Hello! So, nung nakilala mo siya, alam mo nang nasa entertainment siya noon? O She was starting. starting pa lang? Actually, nag-audition siya nun sa Sa Studio Studio A. Oo. Yan yung part na talking stage namin. Mm-mm. So, Hindi ba mahirap kung nagjowa ka ng ganyan nag-artista? kaganda. Mahirap talaga. Oo. Sabi ko sa'yo, dami kong biogesic na naubos. Ay, ganun. Kasi nga, di ba, sa kanya kasi, marami lalapit sa'yo. Mm. Marami magme-message. And as a friend, Marami. talagang minsan may indecent proposal, di ba? May ganun. Maganda ka eh, di ba? And you look single. Oo. And you look so young. Oo. So, okay lang sa'yo. Or napag-aawayan nyo rin minsan. Hindi ko siya awayin about it. Pero, para sa sarili ko lang, sinasanay ko yung sarili ko na, ayun nga, maganda kasi siya, so dapat okay lang ako. Marami Ay, talagang wait. tingin, di ba? Ano ba yung nagustuhan mo kay Cherry Morena? Matanong ko lang. Dahil maganda siya? Package? Ang ganda ng ay, grabe. Grabe ang body mo. Killer. Nakita ko nga eh. Hindi Anyway. Naman, hindi naman. Hindi ako physically attracted. So, gusto ko yung attitude niya, yung wala siyang arte sa katawan, kahit ganyan talaga siya kaganda. Okay. Yung sipag niya, grabe, as in, grabe. Inspiring kasi siya eh, by Oo. nature. Sobrang passionate niya na tao as a mother, as a breadwinner. Aha. Nakita ko yun lahat eh. So, Dito ang hinangaan mo sa kanya. Okay. no, Anong, matanong kita, mensahe mo naman kay Cherry Morena? keep shining lang. Oh. Thank you. Ikaw naman mensahe mo sa kanya. Thank you kasi very supportive to since day one. Hindi rin ako magiging ganito kagaling, mas ganito ka-passionate, or mas ganito kagaling sa craft ko ngayon kung hindi din siya yung nasa tabi ko. Ganon? Yes, this is my first time na ma-feel ko na finally someone is seeing me deeply. Mm-mm. Nakikita niya talaga ako, naririnig niya ako, at sinusuportahan niya ako sa lahat ng bagay. My forever. Yes, Oh, Miss diba? Don. Masasabi ko talaga. Oo. Anong My tawagan forever. yung dalawa? Bebo. Bebo? Bakit Bebo? Kasi parang common na yung bebe, babe, baby. So Oo. parang cute naman, Bebu. Oo. So sa ginagawa mo yan, Cherry Morena, no? Para ito, hindi lang sa sarili mo. Opo. Para sa mga taong nagmamahal sa iyo, Yes pamilya po. mo. Yes po, Miss Don. Diba? So, gusto ko magbigay ka ng mensahe naman sa parents mo, Ah, kapatid mo, or thank you. friends, or Ah. sa anak mong 5-year-old din, Apo. 5-year-old baby. Sa family, friends ko, and especially sa anak ko at kay Bebu, maraming salamat sa inyo kasi wala akong ibang na-feel kundi ang matinding suporta ninyong lahat. At umabot ako sa point, Miss Don, na parang may mga time ako na suko ko na kaya. May mga ganun Ay, ako, ganun, Miss Don, oo. Kasi minsan nakakapagod. Oo. Tapos, Sino nagbigay ng lakas sa'yo? yung number one si Bebo, tsaka yung family ko talaga. Yung Mm. parents ko, mga kapatid ko, kung gaano sila ka-proud sa akin na ginagawa ko to ngayon. So parang ako, bakit ko bibiguin yung tingin nila sa akin? Kaya tinutuloy ko talaga siya, Miss Don. At todo, support ang At pamilya mo todos, dito. support talaga sila. Kaya mahal na mahal ko kayong lahat. Thank you talaga sa support niyong lahat. Pati na rin sa mga relative ko, yung mga Oo. extended family. Sa And Masbate syempre, din. Oo. Oo. At saka yung mga friends ko, grabe. Isa na dun si Zay. Mamaya, meron siyang Oo. interview din.
So, grabe, yung mga friends ko din sa Studio A Productions, yung mga nakasama ko sa Yun o Yun Lang. Dati ako nag-go sa Yun o Yun Lang. So, Hindi na kaya ng-schedule mo, kaya busy ka na. Hindi na lang kaya talaga. Pero, sorry guys, pero alam ko naman kaya niya yan. Tapos syempre binabati ko rin yung Artista Cafe, sila Carl, sila Yeah, Chloe. hello sa Artista Cafe. Oo, yan. Oo. Meron ka ba social media? Yes po. Oo. You can follow me guys sa Instagram ko, Morena Cherry, and sa Facebook page ko, Cherry Morena. Ayun, di ba? Last question. Okay. May mag-offer sa kanya ng sexy role, gagawa ng pelikula. Meron daw siya. Bakit? Maganda ang offer. Hindi sa akin nagagalit Ah. pero hindi niya rin. Personally talaga, Miss Siya, Don, very conservative. conservative talaga ako. So, hindi talaga ako tumatanggap. Ay, ng- ganon. Last question. Ano ba ang dream role ni Cherry Morena? Thank you. That's a very good question. Pangarap ko talaga maging isang villain. Yes, Oo. action star. Bagay. Yes, Oo. yan. Mala ang- Jessica Alba ka eh. Yun ang Oo. talagang Tomb Raider. Oo. Yeah, Tomb Raider. Yung parang Oo. villain siya pero mabuti naman talaga siya, ganon. Ayun Tapos na, oo. yung talagang mga action, binabaril ko yung mga... Bagay. Alam mo kasi sa very versatile kasi yung image mo Thank eh. you Pag po, nakita Miss ka, Don. kaya ito gawin. Walang imposible. Di ba? Thank you po. So mga nangangarap na maging Cherry Morena, theater actress, artista, commercial model, host, at saka model, ano naman may papayo mo sa mga gusto maging ikaw? Sa lahat ng mga may mga simpleng pangarap, tingin nyo man simple yan o malaki, basta gawin nyo lang kung ano yung sinasabi ng puso nyo, sundin nyo lang siya, hindi kayo maliligaw, hindi kayo magkakamali. Wow, ang galing. Galing mo rin magsalita. Thank you po, Miss Don. Smart and intelligent. Thank you po, diba? Miss Don. Thank you, Cherry Morena. Thank you so much, Miss Don. O-promote natin ulit yung ano mo. Yes. Sa lahat po ng mga nakanood na at gusto pang manood ng Makara, sana makanood kayo ulit this coming May 23-24 sa Proscenium Theater, Rockwell. See you there, guys. Sobrang ganda ng show. Supportahan ka namin Yes, dyan. maraming Thank you so salamat. much. And to James din. Thank you po. Yes. Thank you po. Okay, nice meeting Thank you po. Thank you po, Miss Yeah. Don. Tutok na Mga kapuso't kapamilya, sa DNA Chanel. aliw at inspirasyon. Showbiz updates, latest gossip na yan. Pagsusuri ng buhay, mga kwento ng tagumpay. Sa DNA Channel, mga showbiz updates, never miss a thing. Inspirational stories, hatid namin sa'yo. Talk show vibes, samahan kami. Go, go, go! Tutok na Sa DNA Channel, entertainment, inspiration, at talk show. Ang DNA Channel, katuwang sa kwento mo.